Nabalitaan mo na ba? Darating daw yung batang anak ng Madrigal. Yung maldita at masungit katulad ng nanay? Ilan lamang yan sa mga sinasabi ng mga tao nang marinig ang paparating na si Celestine sakay ng kanyang pribadong eroplano. Ngumisi ang dalaga nang makita kung gaano kapayapa ang dagat at napakaraming taong nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Kasama ang mga tauhan niya, naglakad sila pababa at agad siyang inasikaso ng mga tao ng kanyang mga magulang. Pupunta muna tayo sa hotel, sabi ni Sarah. Hindi ko gusto ang tingin ng mga tao. It's like they're intimidated, sabi ni Celestine. Ngumiti ang babae. As they should, Miss Madrigal. You are the princess of the Madrigal clan. Hindi ka nila pwedeng galawin at hawakan. Natawa ang dalaga at agad silang pumasok sa loob ng hotel. Sabay-sabay na yumukod ang mga tao at agad na binati siya, ngunit ang tingin niya nanatiling kalmado at malamig dahil na rin sa mga naririnig niya. Gusto ko ipakilala sa inyo si Celestine, ang anak ng aking Tito Morgan at anak din ni Tita Celestia. Ngumiti si Stephen, ang pinsan ng dalaga. Kababalik lang sa Pilipinas, ngunit dito rin siya magpapahinga para gumawa ng kanya negosyo. Umaasa ako na tatratuhin niyo siya gaya ng pagtrato niyo sa akin. Alam niyo na ang... Kuya Stephen, natawa si Celestine at malaki ang ngiti sa kanyang labi. Wala naman akong inaasahan kundi pantay na pagtrato sa inyong lahat. Gusto ko rin na makilala pa kayo at makita ang potensyal niyo sa trabaho. Ayun lang, have a nice day. Pumunta sila sa isang presidential suite na para kay Celestine. Nagtawanan silang dalawa ng kanyang pinsan at agad pinag-usapan ang misyon ng dalaga. Kailangan niya makagawa ng 4 na wine na may kinalaman sa prutas na dito lang makikita sa kanilang isla. Nang sa ganon, may maipakita siya sa kanyang lolo Madrigal. Kuya Stephen, baka ma-intimidate sila sa akin. Ayoko ng ganon. At alam ko rin naman na ang isla na to ay ayaw na ayaw ni Mommy. Maging ang mga tao, ayaw din sa kanya. Kaya gusto ko na magkaroon ng malusog na koneksyon sa mga tao dito. After all, sila ang dahilan kung ba't maayos at maganda ang napakalaking isla na to. Formal na sabi ni Celestine habang umiinom ng wine. Gusto ko lang din malaman nila na isa kang Madrigal. Makahulugan na sabi ng lalaki. As if naman na kaya nilang kamalditahan ko, no? No way! See? Kaya gusto ko pang mas makilala ka nila. Ang mommy mo ang nag-iwan ng dilubyo sa isla na to. Kaya sa pamamagitan mo, umaasa ako na magiging maayos ang lahat. Nakangiting sabi ng lalaki. Nang makalabas si Celestine, napansin niya ang isang lalaki na nagbubuhat ng kahoy at walang suot na pang itaas. Moreno ito. May 6 na abs sa katawan, matalim ang mga mata at kung ngumiti, tila nawawala ng mata. Nangunot ang noo ni Celestine dahil naisip niya na sayang ang lalaki. Kung sana ay mayaman ito, baka magustuhan niya pa. Pero bakit hindi? Gwapo ito at pwede na. Tabi, miss. Malamig na sabi ni Miguel habang buhat ang kahoy sa kanyang balikat. Ano? Tanong ni Celestine. Sabi ko tabi, nakaharang ka sa daanan ko. Kalmadong sabi ng binata at tinignang mabuti ang dalaga. Excuse me? Ang laki ng daan sa kabila at bakit dito ka pa dadaan? Tsaka pwede ba? Lumayo ka ng konti. Pawisan ka. Nakataas ang kilay na saad ni Celestine. Ngumisi ang lalaki. Kung sana tumabi ka na agad, hindi madudumihan yung dress mo ng pawis ko. Arte. Napaawang ang labi ni Celestine at hindi makapaniwala na napatingin sa binata na swabing naglalakad, hawak ang kahoy. Ngayon lang may sumagot sa kanya ng ganon. At sinabihan pa siya ng maarte?
Sino ang lalaking yun? Tanong ni Celestine sa kanyang sekretarya. Sabi sa mga nakausap ko, si Miguel yan. Kargador ng karamihan sa mga bahay na nandito. Sabi ni Sarah. Kargador? Inis na natawa si Celestine at nakakunot na noo na nakatingin sa binata na nakikipagtawanan. Bakit? Ano nangyari, Miss Celestine? Tanong ni Sarah. Wala naman. Curious na ako sa taong yan at ang lakas ng loob na harapin ako. Tinignan ni Celestine si Miguel na masayang nagbubuhat ng mga kahoy na dadalhin sa ibang lugar. Huminga siya ng malalim at agad na umupo sa restaurant sa ibaba na hotel dahil hindi niya matanggap na ang low-class na kagaya ni Miguel iinsultuhin siya. Pakisabi sa chef na gusto kong makatikim ng creamy pasta with ham. Masungit na sabi ni Celestine. Okay, ma'am. Sagot ni Sarah. Tsaka isang bucket ng wine. Huminga siya ng malalim at tinignan ng payapang dagat habang pinaglalaroan niya ang kanyang daliri. Kung ano man ang naiwan ng kanyang ina dito, sisiguraduhin niyang magiging maayos ang trabaho niya. Miss Celestine, gagawa na lang daw po sila ng bago. Balita ng babae. What? Bakit? Saan naman napunta ang pasta ko? May kumuha na raw po kanina eh. Gagawa na lang sila ng bago para mainit pa. Medyo kabado ang sagot ni Sarah. At nang tinignan ni Celestine ang kusina, kung saan nandun ang chef, hindi niya inaasahan na makikita niya si Miguel na masayang kumakain ng creamy pasta na may ham. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at nagtatagis ang panga na tinignan yun. Kinabukasan, naisip ni Celestine na mamasyal ng mag-isa para makita niya ang kabuuan ng isla. Gusto niyang makita ang mga trabaho ng mga tao at gusto niya ring masaksihan ang iba't ibang prutas na tinanim ng mga trabahador. Oh, Chico, magkano po ito? Tanong ni Celestine. Napatingin ang matandang babae at nagulat. 50 pesos po ang 1 kilo, miss. Ngumiti ang dalaga at nag-abot na 1,000. Sa inyo na po ang sukle, kunin ko na po lahat. Talaga po? Ngumiti ang matanda. Natawa naman si Celestine. Nagbibiro po ba yung itsura ko? Nang kunin niya ang 1 plastic, nakarinig siya ng bulungan, kaya napatingin siya sa paligid. Tinignan niya ang mga tao, ngunit nag-iwas ng tingin ng mga ito. Ngumiti si Celestine at agad naglakad para tignan ang maliit na bar na pinagawa ng kanyang kuya Stephen para sa mga turista. Good morning, Miss Celestine. Bati ng manager. I heard na palaging puno ng turista ang part na to. Kumusta ang pagpapadala ng kumpanya ng wines? Tanong ng babae. So far so good, miss. Nung narinig naming nandito ka talagang naghanda kami. Dahil alam namin na pupunta ka dito. Aasa kami na gagawan mo kami ng sarili mong version ng cocktail drinks. Ngumiti ang lalaking manager. Natawa siya tumango. That's for sure? Nagsimula ngang gumawa si Celestine at habang gumagawa siya, sakto namang pumasok si Miguel kasama ang kaibigan na kargador. Natigilan silang dalawa at napanood ang dalaga na nakangisi at gumagawa ng cocktail juice. Grabe naman pala si Miss Ganda, talented. Saad ni Jericho. Hindi na nakakagulat nasa lahi nila yan. Natawa si Miguel at pinagmasdan ng dalaga. Naalala niya ang unang pagkikita nila. At para itong batang nagmamaktol, nang harapin siya nito kaya natawa siya. Rinig na rinig ko nga sa buong isla. Pinag-uusapan siya ng mga tao. Kawawang Miss Ganda. Pinag-uusapan kapag nakatalikod. Napailing si Jericho. Bakit siya pinag-uusapan? Dahil maarte siya? Totoo naman. Umispid ang binata at agad binuhat ang kahoy. Tinignan niya muli si Celestine na umiinom ng wine at nakakadistract pa ang suot nitong tank top
na nakikita ang dibdib nito. Tara na. Huh? Di pa ako tapos panoorin si Miss Ganda. Nakasimangot na sabi ni Jericho. Sige, kung di ka sasama, baka ikaw ang sunod niyang pikutin. Pang-aasar ni Miguel at lumabas. Nang matapos mamasyal si Celestine, napaupo siya sa isang malaking puno at pinagmasdan ng dagat. Bumuntong hininga siya habang hawak ang kanyang baso na may lamang wine. Tinignan niya ang mga tao at hindi niya halos maintindihan kung bakit maging siya kailangan magdusa sa dilubyong ginawa ng kanyang ina. Nagmahal lang naman ang mami niya, nasaktan at nagalit. Is that enough reason for her to suffer? Natawa na lang si Celestine at ininom ang wine tsaka tumayo. Oh, nandito na pala ang malditang anak ng mga madrigal. Sabi ng isang babae na mukhang may nasasabi rin sa buhay. Wala akong oras para makipag-usap. Kalmado ang sabi niya. Kami meron. Akalain mo nga naman na may lakas ka ng loob na magpakita dito pagkatapos ng ginawa ng mami mo? Sinira niyo ang mundo ng mga Galvez. Sinira niyo rin ang kabuhayan ng mga taong malapit sa kanila. Nakakatawa lang na ang kapal na mukha mo magpakita at ngumiti sa harap ng maraming tao na ginawa ng masama ng pamilya mo. Are you done? Tanong ni Celestine at naglakad. Kasi kung di pa, ako naman. Ano? Tila napahiya ang babae. First of all, I own this island. Ngumiti si Celestine at sinuklay ang mahaba niyang buhok. Second, lahat ng pwede kong gawin, gagawin ko. Third, pwede kitang paalisin sa isla na to kahit kailan kong gusto. Naiintindihan mo? Ngumisi ang babae. Ganyan na ganyan ang mami mo. Spoiled brat. Kaya siguro pati ikaw, nagmana sa mami mong maldita at walang delikadesa. Nanlaki ang mga mata ni Celestine at sa isang iglap, hawak niya na ang buhok ng babae. Kinaladkad niya ito, ngunit may dalawang humilas sa kanyang buhok para matumba siya, ngunit hindi siya nagpatalo. Nginudngod niya ang mukha ng babae at galit na sinipa ang dalawang babae. Call my mom again like that at ipapakain kita sa mga isda na nasa dagat. Sigaw ni Celestine. Bakit? Totoo naman ah. You witch? Sigaw ni Celestine at bumaon ang kuko niya sa braso ng babae at kinagat niya pa ang isa. Ngunit, nahinto ang babae nang may humilas sa kanya at nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Miguel na hawak ang braso niya. Bitiwan mo ako! Sigaw ni Celestine at tinignan ng tatlong babae. Di pa ako tapos sa mga babaeng yan, kaya bitawan mo ako. Hindi kita pwedeng bitawan. Kalmado ang sabi ni Miguel. At bakit? Sigaw naman niya. Nagtagis ang panga ng binata. Huwag mong dalhin ang pagiging war freak mo sa islang to, Celestine. Mas lalo mong pinapatunayan sa mga taong nandito na anak ka nga ng taong sumira sa islang to. Natigilan siya at nangilid ang luhas sa mga mata niya. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito ang linyang yon. Ano? Nanginig ang boses ni Celestine. Binitawan ni Miguel ang braso ng babae at napatingin sa tuhod nitong nagdudugo at sa braso nitong may malaking kalmot. Bumalik ka na sa hotel para magamot ang mga sugat. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Nanginig ang boses ni Celestine. Sino ka sa inaakala mo, ha? Kilala mo ba ako, ha? Huminga ng malalim si Miguel dahil bago sila magsimula muli sa isla na ito, matagal niya nang kilala ang mga madrigal. Ngumiti si Miguel. Ngunit ang tingin niya, nasa mga mata ng dalaga. Higit pa sa inaakala mo, Miss Madrigal. Anong ginagawa mo dito? Napatingin si Celestine sa pinto ng kanyang opisina nang makita si Miguel na nakatingin sa kanya. Binitawan niya ang mga papel na hawak at mataray na tinignan ng binatang nakatayo sa harapan niya.
Pinatawag ako ni Sir Stephen para i-assist ka papunta sa malaking taniman ng mga prutas para sa mga wine. Ano? Bakit daw? Wala bang iba bukod sa'yo? Kasi honestly, ayaw kitang makita pagkatapos mo akong insultuhin. Huminga ng malalim ang lalaki at tinignan ang braso niya na may malaking band-aid. Kumusta ang mga sugat mo? Tanong nito imbes na sagutin ang tanong ng dalaga. Natigilan naman siya at tinignan si Miguel na nasa kanyang harapan. Oo, at gwapo ito. Baka nga, pasok pa ito sa mga gusto niya sa isang lalaki. Huminga siya ng malalim at agad sumandal sa upuan. I'm fine. Kalmadong sagot niya. Mabuti naman kung ganon. Akala ko matigas pa rin ang ulo mo at hindi mo pa ipapagamot ang mga sugat mo. Nandito ka ba para sermonan ako? Nakataas ang kilay na saad ni Celestine. Ngumisi ang lalaki ng konti at bahagyang umiling. Kung handa ka na, aalis tayo mamaya. Wait, what? Miguel! Sigaw niya nang makitang lumabas ang binata sa kanyang opisina. Wala nang nagawa pa ang dalaga kundi magbihis ng komportableng damit at short, tsaka siya lumabas. Sumakay siya sa elevator at nang makarating sa tamang palapag, naglakad na siya. Nakita niya ang isang kotse na mukhang luma na, kaya napairap siya at sumakay dahil nandun sa loob si Miguel. Malayo ba ang taniman dito? Tanong niya. 1 oras kapag naglakad ka, minuto naman kapag may kotse ka. Sagot nito habang nagmamaneho. Matagal ka na ba dito? Kargador ka, tama? Curious ka sa buhay ko, Miss Celestine? Napakurap naman siya at agad nag-iwas ng tingin. Ba't naman ako magiging curious sa mga katulad mo? Lihim lang nang umisi ang binata at agad nag-focus sa pagmamaneho. Nang makarating sila sa taniman, hindi na ata matikom ang bibig ng dalaga. Dahil na rin sa laki at haba ng mga nakahilerang prutas. May malaking bahay pa sa dulo nito at nagkalat pa ang trabahador sa paligid. Wow! Bulalas niya. Ang sabi ng may-ari, pwede kang kumuha ng kahit ilan ang gusto mo. Ito ang basket. Binigay ng binata ang basket na kulay kahoy. Sino nagsabi na ako magbibitbit niyan? Sumama ka sa akin. Ikaw magdadala niyan. Napangiwi ang binata. Spoiled brat. Bulong nito. Buong araw nga, naging abala si Celestine sa pagkuha ng mga ubas at strawberry na gagamitin niya sa kanyang wine. Naghanap din siya ng prutas na pwedeng gamitin katulad ng raspberry, apple, blueberry at iba pa. Sa kabilang banda naman ay si Miguel na panay ang sunod sa dalaga sa pagkuha nito ng prutas. Done! Nakangiting sabi ni Celestine. Wow, tapos na. Reklamo ni Miguel. Hindi ka naman napagod ah. Sumunod ka lang naman sa akin kaya anong nirereklamo mo? Natawa ang binata at iniangat ang 2 basket na hawak niya. Really? Habang nag-uusap silang dalawa, napatingin ang dalaga sa hindi kalayuan at nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng purong puti. May suot itong sombrero at nakangiti sa kanilang dalawa, kaya agad siyang naglakad doon at kumiti. Ikaw siguro si Celestine. Ngumiti ang lalaki na ang edad ay nasa 40 plus na. Opo, ikaw po ba may-ari ng lupain na to? Tumango ang lalaki at tinignan ng anak na nasa tabi ni Celestine. Masaya ka bang namili ng mga prutas? Mukhang kulang pa ang dala mo. Sobra na po yan. At bilang kapalit, maghahanda po ako ng wine para sa inyo. Tumawa ang lalaki. Sige, pumasok na tayo at mukhang nangangalay na ang kasama mo. Umismid si Miguel sa kanyang ama at agad na sumunod. Umiling agad ang binata sa pag-amba na babati ang kasambahay sa kanya. Mas gusto niyang itrato siya nito na isang kargador
at isang masipag na tao. Ayaw ni Miguel na malaman ni Celestine ang katayuan niya sa buhay. Dahil mas nag-e-enjoy siyang asarin to. Ang ganda po ng bahay niyo. Parang katulad lang po ito sa mansyon namin dito. Tumawa ang matanda. Matagal-tagal din nung huli naming binuo ito, iha. Kaya po pala pamilyar kayo? Dahil isa ka pong Galvez? I wonder if you and my family are okay. Ngumiti naman ang lalaki habang si Miguel ay napatikim at tinignan ang reaksyon ng kanyang ama. Ngumuso si Celestine dahil hindi ata magandang timing ang sinabi niya, ngunit gusto niyang malaman. Okay kami ng mami mo at ng pamilya mo. Ngumiti si Ricardo. Tara sa pagkainan para makakain ka. Naghanda ako ng pagkain para sa inyong dalawa. Po? Gulat na tanong ni Celestine. Sige na. Natawa si Ricardo at tinignan ng anak na umirap lang. Baka nagugutom na rin ang kasama mo. Walang nagawa ang dalaga kundi ang sumunod sa matandang lalaki. Tabi sila ni Miguel na agad pinagsilbihan ng mga kasambahay, ngunit hindi doon napunta ang atensyon ni Celestine, kundi sa itsura ng binata at ng matanda sa harap niya. Magkamuka ang mga ito, lalo na't ramdam ng dalaga na komportable ang binata o baka guni-guni niya lang. May anak po ba kayong lalaki? Tanong bigla ni Celestine. Bakit mo natanong? Tanong ni Miguel at nagtaas ng kilay. Why, ikaw ba ang kausap ko at sumasagot ka? Tanong pabalik ng dalaga. Natawa ang matanda. Meron, 2. Kumislap naman ang mga mata ni Celestine. Sino po ang panganay niyo? Bakit, iha? Ngumiti ang dalaga. Gwapo po kayo. Kaya sigurado akong mas gwapo ang anak niyo. Is he single? Pagbibiro ng dalaga. Napalunok si Miguel at tinignan ng kanyang ama na may ngiti sa labi. At alam niyang sa mga oras na yun, aasarin na naman siya nito. Dahil mukhang may susunod na hakbang na gagawin ng matandang lalaki. Na minsan ding na in love sa isang madrigal. Ilang araw ang nakalipas, napapadalas ang pagsasama ni na Miguel at Celestine. Madalas din kung mag-away silang dalawa, pero madalas din siyang samahan nito sa paglalakad sa tabing dagat para makapag-isip. That's good to hear. Napupunta ka po dito. Sagot ng dalaga sa kanyang ina. Maayos ba ang lagay mo dyan? I heard that you're allowing people to talk behind your back. I have their names. Sabi ni Celestia, ang ina niya. Anong gusto mong gawin sa kanila? Mom, hindi naman po kailangan na pagalitan sila. Hinayaan ko lang po sila, hayaan na natin. Bumuntong hininga si Celestia. After your dad died, nangako ako na babantayan kita. Kaya naman hindi ako papayag na inaabuso ka nila dyan at sinasaktan. Napangiti si Celestine. Maayos po ako dito, Mommy. Busy nga po ako sa paggawa ng wine. Para pagbalik ko, may maipakita ako kay Lolo na bagong sample. Nang matapos sila sa pag-uusap, napabuntong hininga si Celestine. Maagang nawala ang kanyang ama dahil sa sakit. Kaya naman labis ang lungkot at pagsisisi ng kanyang ina. Ngayon, kasama na lang ni Celestine ang ina at ang kanyang lolo na hanggang ngayon malakas pa rin. Pagkain? Tanong ng kararating lang na si Miguel. Miguel, wait, ayan ba yung dragon fruit? Tumango ang binata. Sabi kasi sa akin ni Sarah gusto mo raw ito, dinala ko na. Akala ko ba busy ka? Ang sungit-sungit mo pa kahapon. Naalala ko kasi,
Na spoiled brat ka, kaya naman nasanay na lang ako. Nagkibit balikat ang binata. Kumain ka na. Maglilinis na ako dito. Tinignan ng dalaga ang binata na abala sa paglilinis ng kanyang sofa. Hindi nga niya alam kung bakit ito ginagawa at sobrang komportable ni Miguel sa suite niya. Ngumisi siya at umupo para panoorin ng binata na maglampaso ng mga alikabok at maglinis. Komportable ka na talaga dito sa suite ko, no? Ikaw ang lagi nagpapatawag sa akin dito, kaya pupunta ako. Pero kahit na, dinadalhan mo ako ng pagkain, tubig, o kahit ang juice. So meaning, komportable ka dito at gusto mo dito. Natawa si Miguel. Dahil kapag hindi ko sinunod ang gusto mo, tatawag ka sa ibaba para lang papuntahin ako dito. Natawa si Celestine at tumayo para umupo sa kanyang mahabang mesa. Ngumuso siya at tinignan na naman ang binata. Naging komportable nga siyang kasama ito sa mga nakalipas na araw na magkasama sila. Nang matapos ang binata sa paglilinis, saka naman umulan ng malakas. Dahilan para matigilan sila. Umuulan! Reklamo ni Celestine. Sa ibaba na lang siguro ako matutulog. Masyadong malayo ang bahay ko dito. Kaya makikitulog na lang ako. Agap agad ni Miguel at sinarado ang malaking bintana. Sigurado ka? Tumango ito. Nandito naman ang kaibigan ko, kaya doon na lang ako matutulog. Tapos na rin naman ako dito kaya mauuna na ako. Tumango na lang siya at kahit may gusto pa siyang sabihin, hindi niya na tinuloy pa. Nang mawala sa paningin niya si Miguel, tsaka naman siya bumuntong hininga. Gusto niya kasi na manatili pa ang binata pero nakakahiya naman. Ang weird mo, Celestine. You like him na ba? Natawa ang dalaga at napailing. Sinampal niya ang sarili at paulit-ulit na umiling. Pagkatapos niyang maghilamos at magbihis, napatalon siya sa paglabas ng kumulog ng malakas. Napatakbo siya sa kanyang kama at niyakap ang unan nang marinig ang sunod-sunod na pagkulog. Inabot niya agad ang cellphone at mabilis na tinawagan si Sarah na hindi sumasagot. Wala siyang choice, kundi tawagan ng staff na nasa ibaba. Hello? Can you send some people here? Takot ako sa kulog or kahit si Miguel na lang. Napasigaw si Celestine nang muling kumulog sa labas. Okay po, ma'am. Sabi ng staff. Ilang minuto ang nakalipas, bigla na lang pumasok sa unit niya ang isang tao. Nangilid ang luha sa kanyang mata at napanguso na parang bata nang makita si Miguel. Dahan-dahan siyang tumayo at kumapit sa braso nito. I'm scared. Bulong niya. Natawa naman ang binata. Cute mo. What? Cute pa ba ako sa lagay na to? Sige na, umiga ka na, huwag ka na magalit. Dito ako sa gilid matutulog. I mean, dito sa upuan na nasa gilid. Di ka aalis? Depende. Bawal akong maabutan na nasa suite mo. Pareho tayo malalagot sa Kuya Stephen mo. Tinignan ni Miguel ang damit ng dalaga at napansin niya nakasuot na naman ito ng sando at dolphin shorts. Matulog ka na. Miguel, you will stay, right? Tanong ni Celestine at hinayaan ang sarili na hawakan ng binata sa braso. Hindi mo ako iiwan dito? Napalunok si Miguel at tinignan ng dalaga. Kinagat niya ang labi dahil kagaya ng sinabi ng ama na may something talaga sa mga madrigal. No wonder, nahulog din ang ama ng binata sa unang anak ng mga madrigal. Si Celestia Madrigal. Hindi ako aalis. Sagot ni Miguel at hinawakan ang kamay ng babae. Talaga? Tanong ng dalaga
at napayakap dahil sa malakas na kulog. I swear, natatakot ako. Napalunok siya at napapikit. Hinawakan niya ang bewang nito at dumilat. Hindi ako aalis, Celestine. Dahan-dahan na humiga ang dalaga sa kama habang hawak ang kamay ng binata. Ngumiti siya nang patayin nito ang lamp na nasa gilid bago siya nito hinawakan ulit. Napakagaan sa pakiramdam. Napakakomportable sa katawan. Mas lalong lumakas ang ulan. Ngunit ang tibok ng puso ng dalaga, kasing bilis ng takbo ng kabayo. Thank you for staying with me. And sorry din, mukhang hindi ka pa makakatulog ng maayos. Ngumisi si Miguel at pinaglaruan ang malambot na palad ng babae. Gusto ko lang na makatulog ka na maayos, Celestine. Bahagyang tumawa ang babae. Ililibre kita ng masarap na pagkain bukas. I swear! Tumango lang si Miguel at sa oras na yun, napalitan ang gusto niya. Ang hawakan ng kamay ng dalaga at paglaruan. Nang makarating ang ina ni Celestine sa kanilang isla, nagbago ang lahat. Tila nagbago ang hangin dahil lahat ng tao mas naging iwas na. Hindi na lang pinansin ng dalaga dahil alam niya kung gaano kahirap ang naging sitwasyon nila nung nandito ang kanyang ina. Babalik ako dito, okay? May kailangan lang akong puntahan. Ayaw mo ba talagang sa mansyon pumunta? Okay na po ako dito sa unit ko, Mommy. Tsaka, komportable ako at tahimik. Sabi ni Celestine at ngumiti. Nanliit ang mga mata ni Celestia. Ngunit kalaunan, hinalikan ng noo ng anak. Sige, kung yan ang gusto mo. Basta gusto ko, mamayang gabi, nasa unit ka na. Dahil may kailangan tayong pag-usapan kasama si Stephen. Tumango ang dalaga at nagpaalam na sa kanyang ina. Tahimik ang buong hotel dahil sa pagdating ng nag-iisang Celestia Madrigal. Napailing ang dalaga at umupo sa upuan para kumain, pero ilang oras na niyang hindi nakikita si Miguel. Sarah, nasa si Miguel? Ang sabi po sa akin, sinamahan siya ng kaibigan sa pangingisda. Akala ko pa, magbubuhat siya ng mga gamit sa construction. Tanong ni Celestine. Is he lying to me? Baka naman sumabay lang ang pangingisda sa pagbuhat ng materyales. Nakangiting saad ni Sarah. Ngumuso naman ang dalaga at hindi na lang pinansin pa ang kakaibang nararamdaman. Nang matapos sila sa pagkain, nagpatuloy na siya sa kanyang trabaho. Ngayong araw, nakagawa na siya ng 2 wine para ipakita sa kanyang lolo. 2 na lang ang kailangan niyang gawin na pasok sa lasa ng mga bibili. Sarah! Tawag ng dalaga. Ma'am? Pumasok ito sa opisina niya. Aalis muna ako. May kailangan akong bisitahin dun sa malaking taniman, kukuha ko ng raspberry. Mukha kasing kukulangin ako eh. Saad ni Celestine. Ngunit ang totoo, gusto niyang makita ang binata. Okay po, ma'am. Ihahanda po ba ang kotse o maglalakad kayo? Tumawa si Celestine. Mainit sa labas, Sarah. Alam mo, ayaw ko nang mainit. Okay po, ma'am. Napalunok naman si Sarah dahil sa takot. Nang makapag-asikaso siya, hapon na rin siya tumulak para pumunta sa taniman kung saan madalas sila magkita. Habang nakasakay sa kotse, may napansin si Celestine. At nang tignan niya yun, nandun nga si Miguel. Kuya, wait. Si Miguel ba yung nasa gilid? Naglilinis ng kotse? Opo, ma'am. Siya nga po. Sige, dito na lang ako. Tatawagan na lang kita mamaya kapag pauwi na ako, ha? Bumaba siya ng kotse at nakangiting naglakad. Ngunit tapawi ang ngiti niya nang makita kung sino ang kasama ni Miguel. Tumigil siya ng ilang metro at narinig niya ang nagtatawanan ng mga ito. Naalala rin ni Celestine ang mukha ng babae at ito yung kaaway niya.
Kitang-kita ng dalaga ang paghawak ng babae sa braso nito habang nagtatawanan. Sabi ko naman kasi sa'yo ako na eh. Tumawa ang babae. Tsaka naghanda ako ng pagkain na alam kong paborito mo. Ngumisi si Miguel. Hindi na Maria. Kaya ko naman to tsaka masaya naman ako sa ginagawa ko. Ngumuso ang babae at marahang yumakap sa bewang ng binata na natawa. Sige, basta hayaan mo akong pakainin ka mamaya. Kahit ano pa yan. Nagtagis ang panga ng dalaga at unti-unting nangilid ang luhas sa mga mata niya. Tumakbo si Celestine sa abot na makakaya niya hanggang sa makarating siya ng taniman. Tumakbo siya doon at nakarating sa isang gubat kung saan sa dulo nun ay may isang magandang talon. Kakainis! Pumadyak si Celestine sa mga bato at pinanood ng tubig. Ba't ba ako naiinis sa kanya? Ano naman kung may babae siya at, excuse me? Ba't ako iiyak? Pero ang totoo, halos hindi maubos-ubos ang luha sa mga mata ni Celestine. Natulala siya doon. Ngunit naisip niyang mag-swimming. Hinubad niya ang damit at natira ang kanyang pangloob. Galit man ang puso niya, kailangan niyang mahimasmasan at sabihin sa sarili na wala siyang gusto kay Miguel. Hindi niyo pa rin ba nahahanap? Nag-aalala na si Miguel nang mabalitaan niyang nawawala si Celestine. Niwala siyang idea kung nasan ito dahil maging sa sweet ng dalaga, wala ring bakas ito. Nakagat niya ang labi dahil sa labis na pagsisisi na hindi niya nakita ang babae. Hanapin mo ang batang yun, Miguel. Malalagot tayo niyan kay Celestia. Galit na sabi ni Ricardo. Gabi na. Ang mga tauhan natin hinaharap na rin siya. Opo, Papa. Sagot ng binata. Puntahan mo sa talon at baka nandoon. Natigilan ng binata at napatingin sa dulo ng kanilang mahabang taniman. Agad na tumakbo doon ang binata at mabilis na tinahak ang talon at tama nga ang kanyang ama. Nakita niya sa bato ang mga damit ng dalaga. Celestine! Celestine! Sigaw ni Miguel. Hinawakan nito ang damit ng dalaga at mga gamit nito. Miguel? Anong ginagawa mo dito? Napatingin ang binata sa kanyang likod at napasinghap na makita ang dalaga. Basa ang buong katawan nito at ang buhok nito ay nakalagay sa likod ng balikat. Kanina pa kita hinahanap. Nag-aalala na kami. Talaga? Malamig na tanong ni Celestia. Hinablot niya ang damit sa kamay ng binata. Ano bang nangyari? Bigla ka na lang umalis, sabi ng trabahador. Napalunok si Celestia at nangilid ang luha sa mata nito nang maalala ang kanina. Wala naman. Gusto ko lang mapag-isa. Pilit niyang itinago ang panginginig ng kanyang boses. Tinignan ni Miguel ang babae at hinawakan ang magkabilang braso nito. Iniangat niya ang baba ng dalaga at natigilan ng makitang kumikislap ang mga mata nito. Celestine, bakit ka pa kasi nandito? Ano bang ginagawa mo dito? Akala ko ba mangingisda ka? Ibang isda na palang gusto mong kunin. Nandito ka ba kasi utos ni Kuya Stephen? Nandito ka dahil naawa ka sa akin? Celestine, nangisda ako kanina. Maaga ako natapos. Hindi ako nakapunta sa'yo dahil inutusan ako ng boss ko sa kahoy. Sinungaling ka? Nakita ko kayo ng babae mo. Nagtatawanan kayong dalawa. Ang saya-saya niyo kanina. Umangat ang sulok ng labi ng binata at mas lalong hinawakan ng dalaga. Si Maria, matagal ko ng kaibigan Celestine. Hindi mo kailangan magselo sa kanya dahil kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ha? Ako? Nagsiselos? Sino? Ang isang madrigal na katulad ko? Never ako magsiselos. Ngunit agad na hinalikan ni Miguel ang labi niya. Nanatigilan at nanlaki ang mga mata sa kanya, ngunit seryoso siyang nakatingin dito.
Huwag ka magselos sa kanya. Sabi ni Miguel at bumaba ang kamay nito sa bewang niya. Miguel. Ngumisi ang binata at hinalikan ulit ang labi niya. Ngunit nang maramdaman niya ang kamay ni Celestine sa kanyang leeg, lihim siyang napamura. Bumalik na tayo. Hinahanap ka na ni Ma'am Celestia. Tsaka na natin ipagpatuloy ito kapag nakauwi na tayo. Napayuko si Celestine nang marinig ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa binata. Nalaman nito ang pagkikita nila ni Miguel, ngunit wala itong alam sa relasyon nila. Huminga siya ng malalim at tinignan ng ina na nakatingin sa kanya kaya napanguso siya. Iha, akala ko ba trabaho ang ginagawa mo dito at hindi pagkakaroon ng relasyon? Napalunok siya. Mom, inaayos ko pa ang trabaho ko dito. Kagaya na sabi niyo, kailangan kong gumawa ng 4 na flavor ng wine. Nagawa ko na po yung 2. 2 na lang. Sinasabi ko sa iyo, Iha, layuan mo ang lalaking yan, okay? Maghanap ka ng iba. O yung lalaking sinasabi ko sa iyo naggaling pa sa mayaman na pamilya. Hindi yun pinakinggan ng dalaga at basta na lang siyang tumango. Mabuti na lang at tinawag ng pinsan niya ang ina, kaya nakahinga siya ng maluwag. Alam niyang magagalit ang kanyang ina sa biglaan na pagkakaroon niya ng relasyon, pero masisisi ba siya nito? Nasaan po si Miguel? Tanong ni Celestine. Naku, maagang umalis at may aasikasuhin daw sa kabilang bayan. Matatagalan po ba siya? Hindi naman siguro. May bitbit lang sila na basket. Baka dyan lang yun sa malaking palengke dun sa kabilang bayan. Sabi ng babae. Tumango ang dalaga at napabuntong hininga. Bigla niya tuloy na miss ang binata. Parang kailan lang. Ayaw niya dito at parang kailan lang ayaw niya sa isang kargador. Natawa sa sarili si Celestine. Talagang ibinaba niya ang pagmamahal para sa isang mahirap na tao. Celestine. Tawag ni Stephen. Kuya, tapos na ang meeting niyo? Nagpaiwan ang mami mo sa bahay ng mga Galvez. Kakausapin niya raw si Tito Ricardo. Ewan ko ba dun? Galit na galit kanina pero sabi ko, tama lang ang edad mo sa pagkakaroon ng boyfriend. Ayaw pa rin. Natawa si Stephen. Hayaan mo na si Mommy. Alam kong wala din siya magagawa kundi ang tanggapin si Miguel. Mayabang na sabi ng dalaga. Tumango ang lalaki at natawa. Mukhang gustong-gusto mo na siya. Kilala mo na ba ang taong yon? Well, hindi pa. Pero darating din naman ang panahon. Ngumisi si Celestine. Sa sumunod na oras, naging abala siya sa paggawa ng wine. At inabot siya ng gabi, kakahanap ng tamang timpla sa susunod na wine na ginagawa niya. Inunat niya ang katawan at naisip na bumaba na naman dahil baka nandyan na ang binata. Wala pa rin po. Sarah, walang balita? Malungkot na tanong ni Celestine. Wala pa, ma'am. Maghintay lang tayo dito. Ayoko, lalabas ako. Ho? Saan ka naman pupunta, ma'am? Doon sa mga Galvez. Doon ko hihintayin si Miguel. Kasi sabi niya, doon daw ako maghintay. Ngumiti ang dalaga. Naglakad si Celestine habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa bawat tindahang nadadaanan niya. Napangiti siya at agad naglakad, ngunit habang naglalakad siya may napansin siyang sumusunod sa kanya. Tinignan niya ang likod at nakitang wala naman. Baka dumaan lang, sabi ni Celestine sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa maramdaman niya ngang may sumusunod sa kanya kaya binilisan niya ang paglalakad. Sa sobrang bilis niyang paglalakad niya, nakarating siya sa taniman ng mga Galvez. Hinihingal niyang tinignan ang likod at nakitang walang tao. Sino nandyan? Hello? Tinignan ng dalaga ang paligid at napasigaw siya
Nang may lalaking bigla na lang lumitaw mula sa likod ng puno. Napaatras ang dalaga at tinignan ng mga yon dahil alam niyang magnanakaw ang mga nasa harapan niya. Anong ginagawa niyo dito? Bawal na magnanakaw dito! Singhal niya. Wala kang pakialam. Kung ayaw mo masaktan, huwag kang maingay. Maganda yan ah. Baka pwede natin paglaruan muna. Oo nga, balita ko anak ni Madrigal to eh. Wala naman si Celestia dito. Bakit di natin galawin tong bata? Napaatras si Celestine at napasigaw nang hawakan siya nito. Agad siyang nanlaban ngunit masyadong malakas ang lalaki. Ngayon pa lang, hinihiling na niya na sana dumating si Miguel dahil natatakot siya. Bitiwan mo ako! Paano kung ayaw namin? Nagtawa na ng mga lalaki. Bitaw sabi eh! Sigaw ni Celestine at pilit kinukuha ang braso niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sunod-sunod na lalaki ang humarang sa kanila. Napatingin doon ang dalaga at nanlaki ang mga mata niya na makita si Ricardo. Nagalit ang mga matang nakatingin sa kanila. Nang tignan naman ng dalaga ang gilid niya, nakita niya si Miguel na naglalakad papunta sa kanya. Miguel! Hinawakan agad ni Miguel ang braso ng dalaga. Damputin niyo yung mga yan. Nagtatagis ang panga ng binata ng tignan ng mga lalaki. Nang mawala na ito sa paningin niya, bumaling siya sa dalaga na nakatitig sa kanya. Nasaktan ka ba? Malambing na tanong ni Miguel at hinawakan ang kamay nito. Hindi. Pasensya ka na. At late ako nakarating. Mabuti na lang at nakita ka ng may-ari. Nag-aalala na sabi ni Miguel. Niyakap ng dalaga ang liig ng binata at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang paghaplos ni Miguel sa kanyang likuran. Dahilan para sunod-sunod na pumatak ang luha sa kanyang mata. Miguel, ipasok mo sa loob si Celestine. Opo. Sagot ng binata kay Ricardo. Celestine. I'm scared. You saved me again. Ngumiti ang binata at marahang tumango. Sa susunod, hindi na ako aalis sa tabi mo. Huwag ka na ulit aalis ha? Ngumisi si Miguel at agad inalalayan ng dalaga papasok sa mansyon. Huminga ng malalim ang binata dahil matagal na nilang hinuhuli ang mga magnanakaw sa kanilang taniman at ngayong muntik nang mapahamak si Celestine. Sa tingin niya, hindi niya kayang magpatawad sa ngayon. Mom! Nanlaki ang mga mata ni Celestine nang makita ang higit kumulang na 10 tao kasama ang kanyang ina. Agad siyang niyakap ng kanyang ina dahil sa labis na pag-aalala. Nanlaki ang mga mata ni Celestine nang makita ang higit kumulang na 10 tao kasama ang kanyang ina. Agad siyang niyakap ng kanyang ina dahil sa labis na pag-aalala. Dahilan para mag-guilty ang dalaga. What happened? Bakit nandito ka? Sinong kasama mo? Mom, I was planning to go here kasi kukuha sana ako ng grapes. Then, may sumusunod sa akin papunta dito at ayun po. Hinarang nila ako pero sakto lang dinadating ni Miguel kaya naman hindi ako nasaktan. Tinignan ni Celestia ang matandang lalaki na mahinahong nakatingin sa kanya. Tumayo ng tuwid ang ina ng dalaga at tinignan na mag-ama na nakatingin sa kanya. So, ang anak mo palang nagligtas sa anak ko. Nagkataon lang na may narinig akong sigaw at saktong dumating si Miguel. Kalmado ang sabi ni Ricardo at hindi maalis ang tingin kay Celestia na nakatitig sa kanya. Di ko naman pwedeng pabayaan ang bata, kaya nilabas ko ang mga tao ko. Dapat lang! Ricardo, muntik nang mapahamak ang anak ko dahil sa mga magnanakaw na yan. Goodness! Marami pa rin pala magnanakaw dito sa lugar na to. Ngunit hindi doon ang atensyon ni Celestine, kundi sa sinabi ng kanyang ina. Mom?
Sinabi mo po na anak ni Tito Ricardo si Miguel? Natigilan naman ang dalawang matanda at si Miguel na napatingin sa kanya. Pinagmasdan ni Celestia ang mukha ng dalawa at ang lalaking nasa hagdan ay nanonood sa kanila. Napasinghap siya at hindi makapaniwala na napatingin sa matandang Galvez. Hindi mo alam? So ang lalaking tinutukoy mo ay si Miguel? Opo. At sinabi niyo na anak siya ni Tito Ricardo? Natawa ang matandang babae at tinignan si Ricardo. Galvez si Miguel, may sweet Celestine? Ang dalawang lalaking nasa harapan mo ay parehong Galvez. Napaawang ang labi ng dalaga at napatingin kay Miguel na nag-iwas ng tingin. Natigilan pa si Celestine nang mapagtanto na ang ex-boyfriend ng kanyang ina walang iba kundi si Ricardo at ang lalaking sinira ng kanyang ina walang iba kundi ang pamilya na nasa harapan niya. Dahilan para masira ang mga madrigal dito sa isla na ito at lahat sila ayaw sa kanila. Celestine! Sigaw nilang lahat. No! Oh my God! Tumakbo ang dalaga papunta sa labas at napailing. Mabilis siyang tumakbo sa labis na kahihiyang nararamdaman. Nakarating siya sa isang talon at mabilis na napasigaw sa labis na emosyon. Celestine! Tawag ni Miguel na hinihingal siyang sinundan. Oh my God! Bakit di ko naisip agad na ikaw ang anak ni Tito Ricardo, na ikaw ang tagapagmana niya? Celestine, kumalma ka muna. Na kayo ang pamilyang sinira ni Mami dito sa isla, na kayo ang kinamumuhuyan ng sarili kong ina. Tas malalaman ko na isa kang Galvez, binabaliw mo naman ako, Miguel eh. Huminga ng malalim ang binata at hinawakan ang kamay niya. Umupo silang dalawa sa isang swing, malapit sa umaagos na tubig. Magpapaliwanag ako. Go! Ano pa bang tinatago mo, ha? Ilabas mo na lahat. Kailangan mo magpanggap. Nakagat ni Miguel ang labi. Nasanay na kasi akong tumulong dito sa isla. Kaya naman nagbubuhat ako ng kahoy, timba, at iba pang pwede kong buhatin. Tumutulong din ako sa pangingisda na walang kapalit. Tumutulong din ako kapag may nangangailangan. Ibig mong sabihin, nung nagkita tayo kilala mo na ako. Tumango ang binata. Alam ko na isa kang madrigal. Kaya naman umiiwas ako sa'yo. Pero saan pa rin ako dinala? Sa'yo pa rin. Akala ko, hindi ako tutulad kay Papa. Pero ano ito nangyayari sa akin? Kung iniisip mong magiging hadlang ang nakaraan sa ngayon, malabo yun, Celestine. Nangako ako na hindi ako gagaya sa ama ko kapag nagkaroon ako ng relasyon. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Celestine at napalanok. Tinignan niya na mabuti ang binata na nakatingin sa kanya. Dahilan para muli siyang lumunok ng sariling laway. At maisip na, ano kaya ang naging paghihirap na naranasan ng mga ito? Dahil sa kanyang ina. Pero dahil sa mami ko, kaya kayo naghirap. Dahil sa amin. Hindi kami nahihirapan, Celestine. Binigyan lang ni Papa ng panahon ng mami mo para pakalmahin ang sarili. Nakabangon naman kami, nagtrabaho. Hanggang sa dito na kami tumira. Ang isla na ito, pangarap ng mami mo at papa ko. Pero mukhang ang isla rin na to, ang magiging huling hantungan nating pareho. Miguel, natatakot ako eh. Pero dahil nandito na tayo, hindi ako aatras. Hindi ko rin aatrasan ng mami mo, Celestine. Ngumiti ang dalaga at hinalikan ng labi ng binata na bahagyang natawa. Mukhang totoo ang sinabi ni Papa. Na ang katulad kong Galvez, sa isang madrigal mahuhulog. Bakit? Nagsisisi ka ba? Taas kilay na tanong ni Celestine. Ang mahalin ng spoiled brat na kagaya mo? Hindi. Ngumisi si Miguel. Ngumiti rin si Celestine at yumakap dito. Nagkatinginan silang dalawa
at hinalikan muli ang labi ng isa't isa. Kahit paano, naramdaman ni Celestine ang pagmamahal na para sa kanya, ang kaligtasan at kapayapaan na gusto niya. Anong gagawin natin pagkatapos? Kakausapin ko muna pamilya mo. Pagkatapos nun, bahala na tayong dalawa, pero sa'yo, marami akong plano. Baliw na nga talaga ako. Pareho lang tayo. Parehong baliw sa isa't isa. Arranged marriage? Napatayo si Celestine sa gulat nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na nasa kanyang harapan ay ang lalaki na pakakasalan niya at ang lalaki na in-arranged marriage sa kanya ng ina. Bakit nagulat ka? Ito naman ang napag-usapan natin, di ba nakalimutan mo na ba? Tanong ni Celestia. Ang alam ko po, alam niyong may nagmamay-ari na sa akin. Kaya ba't ko kailangan pang ipakasal sa iba? Ngumiti si Celestia. Alam kong naiintindihan mo na ang Madrigal at ang Galvez hindi nagkakasundo. Alam mo rin na matagal na bago naging tahimik ang islang to pagkatapos ng dilubyong nangyari. Ayaw ko lang na madamay ka, anak. Ayaw ko lang na may nasasabi sa iyo ang ibang tao. Bumuntong hininga si Celestine at umiling. Labas na po kami ni Miguel sa kung ano nangyari sa inyo. I know he loves me. Alam niyo rin po na kahit kailan hindi ako pumayag sa kasal na mangyayari. Sa aming dalawa, I love Miguel, Mom. Hindi na mababago ang nararamdaman ko. Tinignan ng matandang babae ang kanyang anak at napatunayan niyang nagbago nga ang pananaw nito sa pag-ibig. Hindi tuloy alam ng ina ni Celestine kung matutuwa ba siya o malulungkot dahil nahulog ang anak niya sa isang Galvez. Pero ito ang gusto ko, anak. Unless, pupunta dito si Miguel para ipaglaban ka pero mukhang wala siya. Sarcastic ang sabi ni Celestia. Hindi yun importante, Mom. Alam niyo po ang relasyon namin ni Miguel. Kaya naman alam niyo po kung hanggang saan lang kayo. Pumayag po ako sa lahat ng gusto niyong gawin ko. Sa mga bagay na gusto niyong tapusin. Now it's my turn, Mom. Ako naman po sana. Determinado ka. Pero ang lalaki bang yan? Porsigido? O baka naman katulad ni Ricardo na babaero? Sorry we're late. Isang boses mula sa pintuan ang narinig nilang lahat. Napatingin doon ang dalaga at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Miguel na nakasuot ng formal na damit at kitang-kita pa ang kwintas nito. Habang ang ama nito, ganon din ang suot ngunit nakasombrero. Lumapit agad si Celestine at marahang hinawakan ang kamay ng nobyo na humawak sa kanyang bewang at humalik sa kanyang noo. You came. Nagpanting ang tenga ko nang marinig na ikakasal ka sa lalaking yan. Kaya pumunta kami agad dito. Ngumiti ang dalaga. We got this. Tinignan ng dalaga ang kanyang inang nagtaas ng kilay. Ngunit, nandoon ang nakakalokong ngiti sa labi. Umupo silang dalawa sa sofa at magkahawak ang kamay na nakatingin kay Celestia. Bakit kayo nandito? Hindi ako nag-imbita ng tao para sa kasal ng anak ko. Hindi kami nandito para doon. Celestia, nandito kami dahil sa anak ko na gustong pakasalan ng anak mo. Formal na sabi ni Ricardo. Talaga? Ano naman ang pinagmamalaki ng anak mo? Celestia, hindi ito tungkol sa ating dalawa, kundi tungkol sa mga anak natin. Kung nagmamahalan man silang dalawa, sino tayo para humadlang? Maayos kausap si Miguel. Kaya niyang buhayin si Celestine kung yan ang iniisip mo. Huminga ng malalim si Celestine at tinignan ng kanyang ina. Mababakas ang galit sa mga mata nito. Ngunit kalmado na ito ng kausapin ni Ricardo. Kaya mas lalo tuloy siyang kinabahan. Dahil kilala niya ang kanyang mommy. Alam niyang isang salita lang nito, kailangan niya ng sumunod. Ngunit hindi ngayon. Ngayong magkahawak sila ng kamay ni Miguel sa harap nito. Ma'am Celestia,
Mahal ko po si Celestine. At kung iniisip niyo po na gagawin ko ang nangyari sa nakaraan, kagaya ng nangyari sa inyo ni Papa, hindi po yun mangyayari. Malaki po ang respeto ko sa inyo. Ganon din kay Celestine. Kaya kung sa tingin niyo po magandang idea na ikasal kami ng anak niyo, gagawin ko. Pero, kung ikakasal silang dalawa ng lalaking yan, hindi ho ako papayag. At bakit? Kung tutuusin, mas mayaman ang lalaking to kumpara sa'yo. Celestine is living like a princess. Lahat na nakukuha niya. Lahat ng mamahaling bagay nakadikit sa kanya. Kaya paano mo nasasabi na kaya mo siyang panindigan? She's a madrigal. I hope you don't forget that. Then I will make her my queen. Ma'am Celestia. Nakangiting sagot ni Miguel. Napangiti lalo si Celestine at tinignan ng kanyang ina na natahimik at napatingin sa mag-ama na nasa magkabilang gilid niya. Kaya kong buhayin si Celestine sa perang patuloy ko natatanggap. Lahat kaya kong ibigay sa kanya ng walang paghihirap. At hindi rin po ako papayag na maghirap siya sa tabi ko, Ma'am Celestia. Everything I worked hard for is for our future. Formal na sabi ni Miguel. Then fine. Mommy? Gulat na tawag ng dalaga. Ngumisi si Celestia at huminga ng malalim. This is just my test. Dahil alam ko naman na hindi kayo matitinag sa desisyon yung dalawa. Just make sure na iingatan mo ang anak ko, Galvez. Huwag kayo mag-alala, ma'am. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa anak nyo. Gagawin ko ang lahat para protektahan siya, alagaan siya at gawing reyna ng buhay ko. Nang matapos silang mag-usap, malaki ang ngisi ni Celestine habang naglalakad silang dalawa sa dalampasigan. Hindi niya alam kung anong mahika ang ginawa ng tito ni Cardo niya sa kanyang ina para magbago ang desisyon nito. Are you happy? Tanong ni Miguel. Oo naman. Nagulat na ako sa desisyon ni Mommy pero sobrang masaya ako. Nakakagulat pa rin at nakakatakot pero payapa na ang puso ko. Ngumiti ang binata at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Lahat gagawin ko para sa ating dalawa. Lahat gagawin ko para mabigyan ka ng magandang buhay. Kasama ako na hindi mo maiisip na kulang dahil laging may sobra. Miguel, okay na ako sa simpleng buhay na kasama ka. Bilang madrigal, nakakapagod din ang spotlight. I want a simple life with you. Ngumiti ang binata at hinalikan ng noo niya. Simple life, it is. Nang makauwi sila sa Maynila, agad na nagsimula ang paghahanda para sa malaking event nang matapos ni Celestine ang 4 na wine. Suot ang itim na backless dress, bumaba ang dalaga sa kotse at mabilis na pumasok sa loob. Lahat ng kamera nasa kanya at ang bawat reporter panay ang tanong sa kanya dahil nakarating sa mga ito ang relasyon niya sa isang Galvez. Lolo! Nakangiting bati ng dalaga. Ang aking apo! Napakaganda mo ngayong gabi. Siyempre, pinaghandaan ko ang araw na to. Gusto ko rin na matikman ang lahat ang bagong gawang wine. Tumango ang kanyang lolo. At marami akong gustong malaman pagkatapos. Lalo na ang pagpayag ng mami mo na makarelasyon mo ang isang Galvez. Nagsimula ang event at ipinakita ng babae ang 4 na wine, maging ang lalagyan ng mga ito na talagang namanghang karamihan. Ngumiti si Celestine habang pinapanood ang bagong release at bagong flavor ng kanilang wine. Tumayo ang dalaga nang tawagin siya ng MC at lahat ng tao nasa kanyang tingin, lalo na si Miguel, na hindi maalis sa babae ang nakakatunaw nitong titig. Hello everyone! Masaya ako nakabalik dito at natapos na ang projects na ginawa ko. At first,
Ang mga bagong labas na wine, may pa-free taste kaya naman lahat makakatikim. At kapag natikman nyo na, you can scan the QR code na nasa table nyo at mag-iwan ng feedback. And of course, second to Mr. Galvez na tinulungan ako sa mga prutas at ang mga tao sa likod ng matagumpay na finished product. Third, to my Madrigal family who helped me. And lastly, to my boyfriend, Engineer Miguel Galvez. I wanted to say how much I love you. Nagpalakpakan ng lahat at maging si Miguel hindi maitago ang ngiti sa labi na maging kapatid niya inaasar na siya. Nang makarating sa lamesa, humalik agad siya sa labi nito at inalalayan si Celestina makaupo. Ibibigay na nila ang free taste. Ngumiti ang dalaga. Make sure na lahat meron na, Sarah? Yes, ma'am. Nilingon ni Celestina ang binata at ngumiti. Sa kondo mo ako matutulog, engineer? Ngumisi ang binata at hinawakan ang bewang niya. Yes, ma'am. Sagot nito. Natawa si Celestine at agad na napailing. Pinanood niya ang lahat na magkasiyahan at magtawanan dahil sa mga madrigal na nagkalat sa paligid. Uminom silang lahat at nang matapos nauna na sina Celestine at Miguel sa kotse. Are you okay? Tanong ng lalaki. Napagod lang. Pinilit ni Celestine ang umiti. Uuwi na tayo kung ganon. Hindi ka na pupunta sa after party. Di na. Gusto ko na lang humiga. Nang makarating sila sa kondo, hindi pa nagbibihis ang dalaga agad na humiga sa kama. Tinignan niya ito at nakitang hawak ni Miguel ang mga gamit niya at nilapag sa isang tabi. Huminga siya ng malalim at tinignan ng binata na ngayon ay tinatanggal ang sandals niya. Miguel? Bakit? Can you cuddle me? Tumango naman ito at agad tumabi sa babae. Mabilis na yumakap si Celestine sa bewang nito at bumuntong hininga. Napapikit siya dahil sa kapayapaan at katahimikan habang nakayakap siya sa binata. Kakaibang saya sa kanyang puso dahil hindi niya akalain na sasama siya sa binata. Ano iniisip mo? Tanong ni Miguel habang hinahaplos ang likod ng babae. Masaya lang ako na magkasama tayong dalawa. Na dati ayaw natin sa isa't isa pero ngayon, magkayakap na tayo sa isang kama. Di ko lang inaasahan na mapapamahal ako sa'yo. Di ko rin inaasahan na mapapikot mo ko. Ngumisi ang binata. Ang totoo, biro niya lang yon. Nagangat ang tingin si Celestine at tinignan ng binatang nakaupo at nakasandal sa headrest ng kama. Ngumuso ang babae at hinalikan ang labi ni Miguel na makailang beses. Kaya tumaas ang kilay nito. Pero mahal mo naman ako ngayon, Miguel. Ngumiti ang babae. Pinaglandas niya ang daliri sa dibdib ng lalaki. Celestine, stop. Bakit? Pwede naman natin gawin kahit di pa tayo kasala. You're a witch? Natatawang naiiling si Miguel. Come here. Agad na kumandong si Celestine at hinalikan ng labi ni Miguel. Hinawakan ito ang likod niya at sinabayan ang ginagawa niya. Naramdaman niya ang pagtanggal ng strap ng dress niya at paglantad ng kanyang dibdib. Tinignan niya ang binata na namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Miguel. Napalunok si Miguel at tinignan ang mata ni Celestine. Take a look on your finger. Ha? Naguguluhang tanong ni Celestine. At nang tignan niya ang daliri, napasinghap siya nang makita ang isang pearl ring na naroon. Tinignan niya yon at napakasimple ngunit napakaganda. Nakita niya ang pangalan niya sa singsing at kung anong petsa sila nagkakilala. Ano to? Hindi na magkamayaw ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ngumiti ang binata
at nilagay ang buhok niya sa ilalim ng tenga. I know you will marry me, Celestine. Pero hindi mo ako tinanong. Should have asked me. But, this is nice. It looks classy. Hindi maiwasan ng dalaga na mapaiyak. Just like you. Simple, yet classy. At hindi ka aalis sa kondo na to na hindi mo suot ang singsing na yan dahil simula ngayon, nakatali ka na sa akin. Kinagat na Celestine ang labi at tinignan ng singsing sa kanyang daliri. Mukhang galing pa sa dagat ang perlas na nakadikit sa singsing. Hindi lang yon. Dahil simula ngayon, mag-iensayo ka ng pumirma kasama ang apelyido ko. You will be my Mrs. Galvez. And he can't believe that he's marrying the spoiled brat princess. Years later, Mommy, nakahanap po ako ng pearl. Napatingin si Celestine sa kanyang babaeng anak na may hawak na 2 perlas na nakuha nito kakasisid sa dagat. Ngumiti ang babae at nilapitan ng kanyang anak. At totoo nga, nahawak nito ang 2 may katamtamang laking perlas. Wow! Nakuha mo to kasama si Daddy? Opo, Mommy. Nakita ko po ito kasama si Daddy sa dagat tapos po sabi ko kukunin ko po kasi gusto ko po kayong bigyan ng kwintas. Bibong sabi ni Celeste. Napangiti naman ang babae at hinalikan sa noo ang anak. Sige, gusto ko rin ng kwintas kasi binigyan ako ni Daddy ng singsing. Pinanood ni Celestine ang anak na nasa tabing dagat kasama ang kanyang asawa na naglalaro. Hindi sukat akalain ng babae na makakasaksi siya ng magandang view ngayong umaga. Pareho ng moreno at morena ang balat ng asawa at anak niya. At ang umaalon na buhok ni Celeste nakalagay sa likod nito. Napangiti si Celestine habang pinapahanda ang pagkain sa mga tao sa hotel. Tapos na ba? Tanong ni Celestine. Yes, ma'am. Tinawag ko na rin po sila Sir Rafael at sila Sir Ricardo. Sabi ng isang staff. O sige, pagkatapos niyo magtrabaho, kumain na rin kayo. Ilang taon nang nakalipas nang maging CEO siya ng hotel sa islang ito. Nanirahan sila ni Miguel sa isla sa loob ng 9 na taon dahil mas gusto ni Celeste ang simpleng buhay at malayo sa matataas na building at marangyang buhay. Naisip ng babae na kung dito sila, mas matututunan ng anak niya na pahalagahan ng mga bagay na dati, pilit iniiwasan ni Celestine. Naisip niya sa mga nakalipas na taon, gusto niyang maging mabuting asawa at ina sa kanilang baby girl na si Celeste. Kakain na tayo, love! Tawag ni Celestine. Tara na, Celeste. Tawag na tayo ni Mommy. Ano po kaya ulam natin, Daddy? Tilapia po na may kamatis at toyo? Tanong ng inosenteng batang babae. Alam ko, naghanda si Mommy ng maraming pagkain. Dahil dito rin kakain sila lolo. Oh, talaga po? Tara na po, bilis! Tumakbo na si Celeste habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Umupo sila sa upuan at agad na nilabas sa mga pagkaing inihanda ni Celestine. Kompleto sila sa isang mahabang lamesa. Nandoon din ang kanyang mommy, ang mga pinsan niya na bisita ng kanilang isla. Sa tabi ng babae ay ang kanyang anak, at sa tabi ng kanyang anak ay ang asawa niya. Ang dami mong pinahanda? Natatawang sabi ni Ricardo. Gusto ko lang po maraming pagkain sa lamesa. Tsaka gusto ko po kasi ng mga seafood ngayon. Ewan ko po ba? Gumising ako na hinahanap-hanap ang mga putahe na nandito sa restaurant. Nagkatinginan si Ricardo at ang anak na si Miguel na tumaas ang sulok ng labi. Nagsimula silang kumain at hindi nakataka sa lalaki ang katakawan ng kanyang asawa. Dahilan para mapangiti siya dahil mukhang may kailangan siyang alagaan mamaya. Wala na ba kayong balak bumalik sa Maynila? Biglang tanong ni Celestia. Meron naman po. Since nag-aaral na si Celeste,
Kailangan na rin namin siya i-enroll sa school. Lalo na't gusto ni Miguel na masanay ang bata na makapagsalamuha sa mga batang kagaya niya. For sure, magugustuhan niya rin ang Maynila. Tsaka hindi ba kayo nabuburyo dito? Natawa naman si Miguel. Mas gusto nilang dalawa ang dagat. At mas gusto nilang dalawa na tumakbo doon sa malawak na taniman ni Papa. Pagkatapos nilang kumain, nagbanyo si Celestine. Dahil biglang sumakit ang kanyang tiyan, ngunit hindi niya inaasahan na papasok si Miguel. Did you check on your period? Nag-isip ang babae at biglang nagbilang sa kanyang daliri. Wait, di pa ako dinadatnan eh. 3 months, I think. Hindi ko na napansin, sobrang busy kasi. Then maybe we're pregnant, Celestine. Napakurap naman ang mata ang babae at tinignan ng asawa. How sure are you? Paano mo nalaman? Madalas ang pagkain mo ng seafood. Madalas ka ring mawala sa mood. At babalik na naman sa dati. Madalas ka ring matulog at palagi kang pagod. Minsan naman nahuhuli kita sa madaling araw na pinapapak mo ang jam at pizza sa ref. Nakatrack sa cellphone ko ang period mo. Kaya alam ko kung kailan ka dadatnan o hindi. Miguel, magkaka-second baby na kaya tayo? Tumawa naman ang lalaki. And I'm sure of that. Lumabas silang dalawa sa banyo at agad nagpunta sa labas para umupo at panoorin ang anak na tumatakbo na naman. Pero bago yon, palihim muna silang nagtungo sa kwarto para mag-take ng test. Buti na lang, merong available na pregnancy test sa kanilang medicine cabinet. Buntis sa asawa ko. Sabi ni Miguel sa ama, isa na namang Galvez. Nakangiting saad ni Ricardo at tinignan ng asawa ng anak. Magpapadala ko ng mga prutas na gusto ni Celestine. Madalas niyang gusto ang raspberry sa taniman kaya sigurado akong hahanapin niya yon. Tumawa si Miguel at tinignan ng asawa na pinaglalaroan ng stuffed toy ng kanilang anak. Nagulat din siya na buntis siya. Siguro dahil wala siyang gaanong sintomas na nararamdaman. Kaya akala niya normal lang. Babalik kayo sa Maynila niyan. Kailangan namin bumalik para ligtas ang anak ko at si Celestine. Kailangan na rin mag-aral ni Celeste. Kailangan na rin namin magpa-check up. Tumangutango naman ang kanyang ama. Tumabi ang lalaki sa asawa at niyakap ito. Napatawan naman si Celestine at hinalikan ng pisngi ni Miguel. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang anak. Hindi pa rin mag-sink in kay Celestine na buntis siya at magkakaroon na naman ng spoiled brat sa kanilang pamilya. Isa na namang spoiled brat. 3 madrigal sakit sa ulo, tama? Natatawang saad ni Celestine sa asawa. 3 madrigal na mamahalin ko. You don't have to worry about Celeste. She will be a good sister, and I know that. Nakangiting tumangutango si Celestine. She will. That's for sure. Saad nito, habang nakatingin sa anak, na tumatakbo-takbo at hinahabol ang paru-paro. Walang pagsidla ng saya ang nararamdaman ni Celestine. Lalo na, at tatagpuan niya ang mga taong kukumpleto sa buhay niya. Hindi lang ngayon, kundi sa habang buhay. The end. Muli, nagpapasalamat kami sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aming channel. Let's have a shout out to Medel Taalon, Blanca Cortez, Eliza Amora, Elivie Candotol, Ting Solomon, Marie Cristal Hilario, Rona Bailon, Paula Aguilar, Susana Datig, Mary Abenwe, Angel Pelling, Alef Pahe, Mary Ann Timashiro, Harijan Asmud, at Luz Biminda Rivera.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!